Aquarius, reading mo for July 20 to 31. Pero kahit lumipas yung petsa na yan, timeless reading din naman ito. Kung kailan man makarating sa'yo to, no? If you're new, don't forget to subscribe, like, follow. Pahit na rin po yung bell icon para updated po kayo sa mga uploads natin. Sa mga matagal na, thank you so much sa patuloy na pag-aabang, pagsubaybay, suporta. Sa lahat ng nagjo-join ng membership, nag-avail ng subscription, magpapadala ng star, super thanks. Sa mga nag-share palagi ng mga readings, malaking tulong yan. Pati na rin yung hindi pag-skip ng ads. Pati na rin yung mga suki natin sa private readings, no? Yung mga interested sa private reading ko, dumiretso po kayo sa official and only Purple Team page. Verified Purple Team na may blue check sa kanan, yun po yung legit. Ingat po kayo dun sa mga gumagaya sa akin, ha? Mga nagpapanggap na purple tin. Yan. Okay. Meron kang recognition card as the overall energy for this period, 20 to 31, Tapos, meron ka ring shooting star, person of water, yan yung mga water signs. May Aries, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini. Pwede ring may Earth. Pero may malakas ang water signs. Pwede ring may fire. Aquarius energy. Excuse me. Scorpio. Okay. So, unahin na natin itong recognition. Nafe-feel ko dito sa recognition is nanonotice ka nila, Aquarius. Whether sa workplace man ito or in love, no? Pwedeng na-attract yung mga tao sa'yo. Pwedeng may mga nagkaka-crush, humahanga, no? Pag sa larangan ng trabaho mo to career, ibig sabihin, napapansin na nila yung galing mo. Oo. O, napapansin nila, wow, si Aquarius. Ano siya ngayon, parang top performer, ganyan-ganyan. O, ito na siguro yung period na kung gusto mong magpakitang gilas dyan sa trabaho, ito na yun. Pero hindi I think kahit hindi ka magpapansin, mapapansin ka nila Yun yung nafe-feel ko rito. Ayan, pwedeng iba ito makakatanggap kayo ng award, merit, or recognition. Unti-unti ka nang nakikilala. O yan, kung ikaw ay influencer, sa social media ka, dumadami na yung followers, subscribers mo. Dumadami na rin yung bashers mo. Syempre, hindi nawawala yan. Di ba? Kahit hindi ka pa malaki, sa social media, may mga bashers talaga. O kahit sa buhay natin, kahit na hindi sa social media, no? Doon sa totoong buhay natin, may mga bashers tayo. Hindi mo nawawala yan Basta ang rito is pwedeng nag-i-stand out ka, napapansin ka, nakikilala ka na, lumalawak na yung followings mo. Okay? So, people are starting to notice you. Kumbaga, nagbibigay ka na ng impression, diba? Shooting star, ano to? Oh, wish granted, Aquarius, oo. Diba, naalala ninyo yung kasabihan na kapag nakakita ka ng shooting star, mag-wish ka agad, diba? So, yan, pwedeng merong katuparan ng wish mo. Wow, may falling.
Oo, napansin ko nga yun. May falling kasi may 2 of cups ka eh. Yung iba sa inyo, itong period na to eh, may in love kayo. Or may in love sa inyo, magkaka-crush kayo. Basta may ganun. Ayan no, sa career mo sa trabaho, pwedeng sa trabaho, may nagkaka-crush sa'yo, nagkakagusto, or ma-develop to, mauwi sa relationship, situationship. Okay. Kaya lang, alam mo dear, parang short-lived lang. Sorry naman to spoil the party, Aquarius, pero nakita ko kasi dito short-lived. Yun lang. Oo, ang sarap ng feeling, ang saya ng feeling, andun yung excitement, pero hindi siya meant to last. Kung ano man ito, meron kasing sinasabi dito na success or love life na pwedeng short-lived lang. Magiging very passionate, magiging very exciting sa umpisa, kaya lang, alam mo yon, mabibitin ka. Kung ano man yung short-lived na yan, panandalian lamang. Ito na yung water signs na sinasabi ko. O, ayan o, magkakaroon ng connection eh. Meron sinasabi dito na ikaw mismo magiging emotionally connected ka dito sa tao na to. Could be a water sign. Basta there is this, new connection na paparating sa'yo. At hindi mo maiiwasan na ma-fall ka agad-agad. Or ma-fall siya sa'yo agad-agad. Kaya lang, short-lived yung magiging connection ninyo. Hammock is about vacation, retreat, pause, time off, no? Ito yung period na magdi-disconnect ka, mag-ano ka muna, mag-unwind, magpapahinga. Oo. Ayan o, baka yan, naka-leave ka, bakasyon. Or a period of waiting, kung hindi man ito about vacation, merong period ng suspension eh. So, meron ditong mga bagay na nakaput on hold or literal, no? I hope hindi ka naman masuspinde kung yun. Basta merong period ng pagiging inactive, suspension, pause, time out, bakasyon. Okay? O lalo na yung panahon ngayon, 'di ba? Panahon natin tag-ulan, pwedeng may mga maulan na mabagyo, 'di ba? Minsan ganun. O yung literal na suspension ng classes, charot. Pero hindi, it's more on parang magti-take ka ng period na wala ka munang gagawin or magde-detach ka muna. Okay? Unplug. Yan. Period ng pag-unplug. So, pagdating naman sa career mo, financial kabuhayan, you have sweet success tsaka love life. Ito na yung sinasabi ko na pwedeng may ma-develop na romance dyan sa workplace. Pwedeng magkagustuhan kayo, pwedeng mauwi sa situationship, relationship. Or you could end up sa isang career na talagang love na love mo yung ginagawa mo dyan. Oh. So, whether bago ka pa lang, naghahanap ka pa lang, makakahanap ka ng love na love mo na trabaho or mahal mo na yung trabaho na yun, napamahal na sa'yo yung ginagawa mo dyan, matagal ka na dyan, pati yung mga kasama mo dyan. Okay? Ito ay pagiging, committed at saka yung na-enjoy mo at love mo yung ginagawa mo, hindi lang siya basta trabaho para sa'yo. Okay? O ayan, ito ay pwedeng passionate ka sa sa ginagawa mo ngayon. Kung ano man yan, o kung sa trabaho man yan, or sa ibang bagay. Pero this is about career, financial, and kabuhayan mo eh.
So, ayan, meron ka ring sweet success dito. Wow, makukuha mo yung gusto mo, promise. O, ito na nga yun. At ang maglaland ka talaga doon sa career na gusto mo, sa trabaho na gustong gusto mo. O, halimbawa, mahilig ka sa music. Ang nakuha mong trabaho is related doon sa passion mo, sa hobbies mo, doon sa gusto mo talagang gawin. Yun yung nafe-feel ko dyan. Ayan, no? You will get what you want. Magiging successful ka or successful ka kasi nakuha mo yung gusto mo. Baka ito yung wish come true. Kaya kung meron kang tina-target about sa negosyo, sa kaperahan mo, or sa trabaho, sa career, pwedeng yun yung wish come true para sa'yo. Ayan, no? Successful yung outcome dito eh. Or magiging successful ka kasi nakuha mo yung gusto mo. Yung love na love mo na nga, na-enjoy mo na, kumikita ka pa, di ba? So, ano yan? Fulfilling yung ganitong klaseng profession, di ba? Kasi, hindi mo mafe-feel na labor yung ginagawa mo eh. Kumbaga, labor of love mo yun. No? Actually, hindi mo mafe-feel na labor kapag love na love mo yung ginagawa mo eh, di ba? So, pagdating naman sa love life, you have trapped and bluff. So, mukhang may stuck ka dito sa person na to. May stuck kayo sa isa't isa. O, pwedeng energy mo yung nasasagap or energy ng person mo yung tinutukoy dito. It could be vice versa. Palagi ko sinasabi yan. Minsan past, present, or future energies, hindi ko rin kontrolado yan. Meron ditong nagpipretend na okay pa rin kayo. Pero actually hindi na. Excuse me, nadighay ako. Sorry. Pwedeng meron ditong isa sa inyo na nagpipretend na mahal pero hindi na talaga mahal. Merong nagpipretend dito na okay lang, masaya pa rin, pero actually hindi na siya masaya. No, pwedeng napipilitan na lang, pinaplastic na lang, no, for the sake of para walang confrontation, para siguro walang gulo, hindi mag-away, or hindi ko alam kung naaawa, whatever. Pero basta ang energy dito is na-stuck siya. Na-stuck ka or na-stuck siya dito sa connection na to. Kahit na ayaw na or hindi na happy. Alam mo yung, ito example lang to. Halimbawa, meron ka talagang taong mahal na mahal. Tapos, nagkahiwalay kayo for some reason. Tapos may dumating sa buhay mo na sumunod na person. Pero, hindi ka pa nakaget over doon sa past, doon sa ex mo. Kaso may pumasok na parang, kumbaga, hindi mo na rin naman tinanggihan kasi parang nagustuhan mo na rin yung person kasi siguro mabait, no? Ganito, ganyan, etc., etc. Alam mo yun, yung parang, hindi ka pa totally nakakalimot doon sa past mo kasi yun yung love na love mo. Pero may dumating na bagong person, kaya lang pinatulan mo. And ngayon, parang stuck ka ngayon dito sa person na to. Parang ganun yung situation na nafe-feel ko na parang just for the sake of being in a relationship, just for the sake na makapag-continue yung love life mo, makapag-continue ka, parang nag-i-stay ka na lang din dun sa relationship na yun. Ayaw mo na rin naman siyang masaktan. Matagal na rin yung pinagsamahan ninyo. Kaya lang alam mo, deep inside your heart na kung may chance ka na maging together kayo nung person na mas mahal mo, mas pipiliin mo yun. Kaya lang, dahil masyadong mabait itong person na to, dahil nagigilty ka, nag-i-stay ka na lang for the wrong reasons dito sa connection nyo, sa relationship nyo, especially kung married na kayo. Ayan. Usually, yung mga iba na nagkakaganyan, natatrap sila dahil nagpakasal sila dun eh. Hindi ko sa sinasabi na
huwag kayong magpakasal. Ayoko i-encourage yun. Kasi, importante rin ang discipline na tinuturo ng kasal. Kasi ang mga tao ngayon, ito opinion ko lang to, hindi ko pino-force. Ang mga tao ngayon, hindi na naniniwala sa kasal. Ako, naniniwala pa rin ako sa kasal. Bakit tinimbento yung kasal? Para maging solemn ang samahan. Kasi kapag wala kang sinusundan, like religion, di ba pag ang tao walang religion, magulo, chaotic. Kasi wala kang tinuturing na guidance eh. Wala kang path na tama, matuwid na sinusundan. Bahala. Kumbaga mema kahit ano dyan. So sa relationship, ganun din ako. Naniniwala ako sa sacredness, solemnity ng kasal. So, parang ganun. Siyempre, pinakasalan mo yun. Through thick and thin. Mag-i-stay ka dun eh. Yun yung napipil ko. So, iginagalang at nire-respeto mo na lang siguro or niya, yung pinagsamahan ninyo or yung kasal ninyo, yung sinumpaan ninyo sa isa't isa, yung relationship ninyo, pwedeng ganun. Basta, pwedeng na-stuck siya sa'yo, na-trap siya sa ganong reasons. And then, you have Page of Pentacles sa bottom ng deck mo. This is good news, especially sa financial. Something here is talagang mangyayari na. Something here is makukuha mo na, malapit na marireceive mo na. Okay? Ayan o, lumitaw na may energy ng stock. Nakatali. Okay, meron ako nasisense dito na ito na nga yung pagpasok sa commitment relationship. Ayan o. So, pwedeng itong new commitment, new relationship para sa inyo. Water sign talaga malakas eh. O, baka nga water sign yung bagong person o susunod na person sa'yo. Or kung kakonect mo man yan ngayon. O, ayan o, may new cycle, chapter sa'yo in career, in love life. O, magsisimula ka uli eh. Ayan o, simula ng connection, relationship, feelings. Kaya lang yun na nga, sabi ko nga pwedeng hindi magtatagal. Di ba may sinabi rito, parang short-lived dito. Ito yun. Pwedeng saglit lang yung magiging connection ninyo. Meron something talaga dito na hindi magtatagal sa'yo. Whether yung success na yan, yung spotlight na yan, yung swerte na yan, success, or yung relationship. Kasi nakikita ko rin, pwedeng hindi ka rin magtagal dito sa company na to. O trabaho na yan, or project na yan. Meron something dito na hindi talaga siya magwo-workout in the long run eh. Hindi siya pang long term. So whether sa trabaho yan or sa love life, hindi siya pang matagalan. Ayan o. Merong na-attract talaga rito. Whether ikaw yung napaka-attractive ngayon, kasi ikaw yung ikaw yung nag-i-stand out ngayon, ikaw yung pansin na pansin. Maraming nagkakagusto sa'yo, nakakakuha ka ng attention. O, yan na nga yun, makaka-attract ka ng mga admirers, manliligaw, jowa, tagahanga, in career, in love life yan, nakikita ko. So, very hot ka ngayon, very popular ka, very attractive ka. Yung mga people na mamagnet mo, in love life, in career, in social media. So, ito na, sabi ko na ito yung bagong chapter sa career or love life, no? Meron uling bagong relationship or bagong contract, bagong opportunity.
Pero walang kasiguraduhan, no? 'Di ba? Kasi nga sabi ko nga may something na hindi magtatagal eh. Ayan, no, eventually mag-i-end din. Short-lived. Pero nakikita ko dito mag-i-end tapos parang meron na naman bago. May bagong kasunod agad. So, ganun kabilis yung cycle na napapansin ko sa iyo ngayon. Sa love life mo man to o sa career mo. Yung mga cycles maiksi lang. Okay? So, expect mo na rin yung malaking pagbabago with the death card kasi ito ay transformation. No, in whatever area ng buhay mo, since general reading ako, ano yung nagre-resonate sa'yo. Basta meron ditong something na matatapos na, papalitan na ng bago. Okay? So, check na natin yung pinaka-advice or closing message para sa'yo, Aquarius. Pasensya na kayo, biglang umulan, nakikipagsabayan pa sa boses ko, wala na nga akong boses. Hirap na hirap tuloy lalamunan ko, mga dear. Okay, closing message mo, ano to? Surrender unhealthy relationships, Aquarius. O, let go of relationships that don't serve you. I-let go mo na yan, yung mga connections na hindi naman na worth it. Yung mga connection sa mga toxic people, yung mga connections daw dun sa mga tao na laging unavailable para sa iyo. Oh, you deserve to be treasured by others and be surrounded by positive people. So, kung ano namang mga nega na tao yan, mapakaibigan mo, o kung sino man sa paligid mo, na toxic na para sa iyo, i-let go mo na yan, i-cut off mo na yan. Yun yung advice sa iyo. Okay? So, yan yung mga messages for you. Thank you so much for watching. Take care. God bless. Babush.